Sa tuwing may pagsabog ng nyebe sa labas, tinapak muli ng lalaki ang tubo ng tubig. Dahil yun lang ang paraan para maitago ang malakas na ingay na lumalabas, iwasang marinig ng mga gwardya sa itaas, ang malaking tubo na iyon ang tanging paraan niya palabas. Pagkatapos ng 12 ng mga pagsubok, sa wakas ay sinira niya ito, agad na bumuhos ang maruming tubig, sinamahan ng hindi may paliwanag na baho. Pero hindi niya pinansin, agad na gumapang sa maruming tubo ng tubig, patungo sa liwanag ng kalayaan, kahit na ang loob ay amoy dumi. Nagnganga pa rin siya at tiniis, dahil para makatakas sa kulungan na ito, inabot siya ng halos 20 taon upang maghanda. Pagkalabas ng immortal, hindi siya nangahas na magantala at agad na tumakbo sa gubat. Maya-maya ay umaga na kinaumagahan, nang kumuha ng roll call ang mga guard, natuklasan na hindi pa lumalabas ang preso sa room 245. Halika dito, huwag mo akong hanapin sa'yo, pagdating ng panahon, huwag mo akong sisihin sa pagtama ng ulo mo. Walang gumagalaw sa kwarto. Sumugod ang galit na gwardya, ngunit pagdating niya sa pinto, natigilan siya, dahil walang tao sa kwarto. Sa kabilang panig ay naghahanda ang supervisor na magpalit ng sapatos, tapos bigla akong nakarinig ng alarm, na pagtanto niya kaagad na may mali. Nagmamadaling pumunta sa detention area, nawala siya. Kaya pagkatapos ay sinimulan niya agad na pag-alitan ng kanyang mga nasasakupan. Nandoon pa yata siya noong tinawag ang roll call kagabi, bakit nawawala ngayon? Kaagad pagkatapos noon ay tinawagan niya ang matalik na kaibigan ng lalaking iyon, ay isang bilanggo na nagngangalang Red. Sa tingin ko, araw-araw silang magkasama. Siguradong may sinabi ang lalaking iyon bago tumakbo palayo. Iniulat sa direktor ng bilangguan. Wala siyang sinabi. Nang marinig iyon, lalo pang nagalit ang direktor ng bilangguan. Mula nang itayo ang kulungang ito, walang nangyaring ganito. Sa galit, pinulot niya ang bato sa tabi niya at ibinato sa poster sa dingding. Ang resulta ay isang kakaibang tunog. Nang makalapit siya ay tumingin siya ng malapitan. Natuklasan na ang bato ay tumagos sa poster, na lumikha ng isang maliit na butas. May na-realize agad siya. Nagmamadaling pumasok. Hinaila pababa ang poster. Isang malaking butas ang lumitaw sa dingding. Diretsong humahantong palabas ng kulungan. Namangha ang lahat sa tagpong ito. Kailan hinukay ng lalaki ang lagusan na ito, hindi nagtagal ay nagsimula ng malawakang paghahanap ang mga gwardya na may dalang mga asong pulis. Ngunit pagkatapos ng pagiging abala sa buong araw ay natagpuan ko lamang ang isang halos pagod na martilyo at isang kunit na damit sa bilangguan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang mga tanod. Ako lang at isang maliit na martilyo, ngunit nagawa niya maghukay ng napakahabang lagusan. Noong una, sa dingding lang niya balak iukit ang kanyang pangalan, ngunit hindi sinasadyang natuklasan na ang layer ng dingding ay napakadaling natanggal. Bilang isang taong mahilig mag-aral ng geology, agad niyang naunawaan ang problema. Matagal na kasi itong hindi naayos sa kulungan. Ang semento sa dingding ay weathered at malubhang nasira. Agad niyang napagtanto na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Mula noon, sa tuwing may pagkakataon siya, sinimulan niya ang pagkapik sa dingding. Ang mga poster sa dingding ay naging pinakamahusay na mga bagay na nagtatago, at mga piraso ng piniit na semento ay palihim niyang ibinuhos sa kanyang pantalon habang nanonood. Ang martilyo ay isang bagay na hiniling niya kay Red na hanapin para sa kanya. 20 years na siya dito kaya marami siyang pakulo. Bukod sa susi ng gwardya ng bilangguan, nakita niya ang halos kahit ano, ngunit ngayon pa man, hindi may iwasan ng mga hindi inaasahang inspeksyon ng kulungan. Malinaw na naunawaan ng lalaki na kung matuklasan, ang kabayaran ay kamatayan. Upang hindi magdulot ng hinala, nagkunwari siyang nagbabasa ng libro, nang dinala ng direktor ng bilangguan ang mga tao. Sinubukan niyang makipag-coordinate, subukang huwag hayaan silang makita ang iyong stress. Hinalungkat ng mga gwardya ng bilangguan ang likod at maingat na hinanap, kahit ang gilid ng upuan ay hindi napapansin. Tahimik lamang na nanalangin ng lalaki na huwag nilang sirain ang poster. Sa wakas, naghanap sila ng ilang sandali at wala silang nakitang kakaiba. Sa oras na ito, pumasok ang direktor ng bilangguan na kanina patahimik. Pagkatapos ay kinuha sa kanya ang Biblia. Aling bahagi ang pinakagusto mo? Kaya dapat maging alerto ka palagi, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ebanghelyo ni Marcos Kabanata 13 versikulo 35. Kung nagkataon, mahilig din siyang magbasa ng Biblia, kaya very satisfied sa sagot ng lalaki, bagamat hindi pinapayagan ng mga regulasyon ng mga bilanggo na magsabit ng mga poster, ngunit partikular na hindi niya binawi ang poster. Bago umalis, ibinalik pa niya ang Biblia. Sabihin na ang daan ng kaligtasan ay nasa loob nito, pero sa totoo lang dito niya itinatago ang maliit niyang martilyo. Ang martilyo na ito ay ang kanyang daan tungo sa kaligtasan. Ang lalaking ito ay isang vampiro. Dahil napagbintangan siyang pumatay sa kanyang asawa at sa kanyang batang kasintahan, hinatulan siya ng 2 habang buhay na sentensya. Pero sa totoo lang, nagkamali siya. Noong araw na iyon ay lasing siya at sinubukan silang takutin ng baril. Ngunit nagalinlangan siya at hindi naglakas loob na pumasok. Ayaw niyang gumawa ng krimen kaya nagmaneho siya pauwi at inihagis ang baril sa ilog. Sa hindi inaasahan, kinaumagahan ay pinatay pa rin ng kanyang asawa at ang kanyang kasintahan. Ang sandata ng pagpatay ay isang pistulo na katulad ng sa kanya. Ang hukom ay umasa doon upang mahatulan siya. Sa wakas ay dinala siya sa kulungan ng Shawshank. Sa tuwing may bagong bilanggo na darating dito,
Madalas tumaya ang mga dating preso, kaya kung sino ang unang iiyak, hindi nagtiwala si Red sa kanya noong una. Iniisip na mukha siyang may sakit at madaling mabuli. Akala ng iba ay hindi na matiis ng taong grasa at lumuhad at humingi ng tawad. Tingnan ng mga matatandang bilanggo sa paligid na nagbubunyi at ang kanilang gutom na mga mata. Hindi niya inakala na mananatili siya rito habang buhay. Pagkatapos lamang makapasok ang lahat ng mga bilanggo, sinimulang basahin ng warden ang mga regulasyon dito. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong ang isang preso kung kailan siya kakain. Hindi sumagot ang warden bagkus ay sinenyasan ng security captain na katabi niya. Kapag tumawag ka ng pagkain, kainin mo. Kung yayain mo akong pumunta sa banyo, pumunta ka. Naiintindihan mo ba? Matalino kang tao. Tumayo ka. Naniniwala ako sa dalawang bagay. Ang isa ay pag-aresto sa bahay. Ang isa ay ang Biblia. Dito hindi ka rin magkukulang. Magtiwala ka sa Diyos. At ipaubaya mo sa akin ang duwag na buhay na ito. Pagkatapos ay inakay sila upang linisin ang mga mantsa sa kanilang mga katawan. Matapos ang lahat ay tapos na. Hinubad silang muli sa selda. Naiintindihan ng mga bagong taong ito, sa sandaling magsara ang bakal na pinto, ang buhay na ito ay wala na sa akin. Nakabilang sa kulungan ng Shawshank. Para manalo sa taya na ito, sinimulang banta ng kaibigan ni Red ang taong grasa ng may karahasan. Sabihin mo kung ano. Tutulungan kitang magpakilala at tutulungan kitang makilala ang lahat. May kilala akong bakla. Siguradong gusto ka nilang makilala dahil lang sa mabilog mong puting puwet. Diyos ko. Ayokong makulong, lumabas na ang nanalo. Gusto ko nang umuwi. Hindi na nakatiis ang taong grasa, umiiyak at gustong umuwi. Hindi nagtagal ay nakatawag ng atensyon ng mga gwardiya ng bilangguan ng kanyang mga ingay. Nang makarating sila ay lalo siyang nabalisa, nagsimulang umiyak at nagmamakaawa na palayain siya. Ang resulta ay kinalagyan siya palabas ng walang awa. Pagkatapos ay binugbog siya ng kapitan, bawat suntok ay nakatutok sa kanyang ulo. Hindi na nakatiis ang mga nakapaligid na bilanggo at nakiusap na iligtas siya. Ang una nilang intensyon ay asarin lamang ang bagong tao. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Hindi nagtagal, nakahandusay sa sahig ang matabang lalaki. Pagkatapos ay agad na inutusan ng kapitan ng isang tao na dalhin siya sa silid medikal. Dinalahan din niya ang iba pang mga bilanggo na kung sila ay magingay, sila ay magdusa ng parehong kapalaran tulad niya. Pero nang ihatid niya ako, wala na sa duty ang doktor. Nakahiga lang siya hanggang umaga. Sa oras na dumating ang doktor, hindi na siya nailigtas. Hindi makapaniwala ang presong nagbanta sa kanya matapos itong marinig sa hindi inaasahang pagkakataon. Isa sa mga taya ko ang magiging dahilan ng pagkawala ng buhay ng kalaban. Ngunit dito walang halaga ang buhay ng isang bilanggo. Ang lahat ay kumakain at nabubuhay pa rin gaya ng dati. Walang nakakaalala sa kanya. Napakabilis din ng tagiliran niya sa gulo. Napansin siya ng isang bading. May-ari ko ba? Pagkatapos ng marinig iyon ay tumalikod na lang siya at umalis. Ngunit ang kabilang panig ay walang balak na sumuko. Noong araw na iyon, gaya ng dati, nagtatrabaho siya sa laundry room. Pagkatapos ay tinawag ako ng isang kasamahan sa bodega para kumuha ng bleach. Hindi siya nagdalawang isip at agad na pumayag. Pero nung kukunin pa lang niya yung mga gamit niya, tahimik na sumumpot sa likod niya ang baklang iyon. Kasama niya ang dalawa pang tao. Tinatawag silang 3 Shawshank Sisters. May napansin agad siyang kakaiba. Mabilis na kumuha ng isang dakot ng bleach. Ngunit nang akmang hahampasin niya ito, hinawakan siya ng isa mula sa likuran. Ang mga resulta ay predictable. Siya ay ganap na walang kapare sa kanila. Nag-aatubili na hayaan ng ibang tao na tanggalin ng sinturon. Ang kanyang 2 taong buhay ng kahihiyan ay nagsimula dito. Nang sumunod na mga araw, ang 3 kapatid na babae ay pumupunta sa kanya paminsan-minsan. Ginagawang laging puno ng sugat ang kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, maya-maya ay hindi na niya ito matitiis. Ito ay hindi hanggang sa tagsibuan ng 3 taon na ang mga bagay ay nagbago. Kailangang ayusin ang bubong ng kulungan. Kailangan nila ng 10 bilanggo para magawa ito. Naiintindihan ng mga bilanggo na ang espesyal na tungkulin ay nangangahulugan ng espesyal na pagtrato. Nais ng lahat na maging isa sa kanila, ngunit ang espasyo ay limitado. Ngunit hindi nito ginagawang mahirap para sa makaranasang pula. Gumamit siya ng 10 pakete ng sigarilyo para suhulan ang mga gwardya ng bilangguan. Tulungan ng iyong mga kaibigan na mapili. Siyempre may lalaking yun sa kanila. Malinaw niyang naiintindihan ng sitwasyon ng kausap. Kaya gusto kong tulungan itong mahirap. Kahit papaano sa panahon ng pagkukumpuni ay hindi siya kayang guluhin ng 3 kapatid na babae. Ngunit ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ibalik ang sitwasyon. Nang ang pinuno ng pangkat ay nakikipag-chat sa isang kasamahan, hindi niya sinasadyang nabunyag iyon. Malaking pamana ang iniwan ng kanyang kapatid, kasama ang 35,000 para sa kanya. Ngunit nais ng gobyerno na mangolekta ng halos kalahati ng buwis. Ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ang lalaki, na isang bankero, ay agad na nakaisip ng isang matapang na ideya. Nakita ko na lang siyang naglakad ng diretso papunta sa kalaban. Sorpresahin ang lahat sa paligid mo. May tiwala ka ba sa asawa mo? Ang tanong na ito ay agad na nagparamdam sa pinuno ng grupo na
na insulto. Gusto niya agad itong itulak pababa mula rito. Kung may tiwala ka sa kanya, maaari mo makuha ang buong 35,000. Anong sabi mo? 35,000 uno. Siyempre, Asish. Walang kulang kahit isang sentimo. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Gusto matanggap ang buong halaga, tapos ibalik mo sa asawa mo. Pinapayagan ng tax department ang maximum na 60,000 na maibigay sa isang asawa isang beses sa isang buhay nang hindi kinakailangang magbayad ng buwis. Walang buwis. Right after that, sabi niya tutulungan niya akong gawin ito ng libre. Makakatipid ka rin ng malaking halaga ng bayad sa abogado. Hilingin lamang sa lahat na maghain ng 3 bote ng malamig na beer bawat isa. Alam ng kapitan na siya ay isang dalubhasa sa larangan, kaya walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Lahat ng ibang nakakita nito ay nag-aalala para sa kanya, natatakot na magalit ang ibang tao at patayin siya. Sa wakas lahat ay talagang umiinom ng beer. Ito para sa kanila ay ang tunay na luho. Binili pa ito ng baon ng pinakakilalang malupit na gwardya ng kulungan. Sa sandaling ito, ang sikat ng araw ay sumisikat sa kanila, parang hindi na sila preso, pero mga ordinaryong trabahador lang na kumakain ng afternoon tea pagkatapos ng trabaho. Ito talaga ang gusto niyang makita. Umaasa siyang lahat ay mabubuhay din tulad ng mga tagalabas, kahit ilang minuto lang. Oy, uminom ka ng bote. No thanks, tumigil na ako sa pag-inom. Hindi nagtagal ay halos natapos na ang pagkukumpuni ng bubong, muli silang bumalik sa kulungan. Noong araw na iyon, muli siyang pinuntahan ng 3 kapatid na babae, sa harap ng kanilang mga panlalait. Hindi niya piniling manahimik, ngunit mahigpit na nilabanan. Bilang kapalit, mas brutal ang atake ng kalaban, mabilis nila siyang pinigilan. Sa oras na ito, ay zip ko ito. Sipsipin mo kahit anong sabihin mong sipsipin mo, kung ito ay pumasok sa aking bibig, gagawa ko ng malinaw na mga hangganan kasama mo. Hindi mo maintindihan, huwag kang maglakas loob na pumagit. Gagamitin ko itong 8 pulgadang haba ng kuko para saksakin ka sa tainga. Pero ang dapat alam mo, kung biglang na-stimulate ang utak, ito ay magpapakagat sa mga tao sa buong lakas nila. Napakalakas ng puwersa kaya kailangan kong gumamit ng crowbar para buksan ito. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo natakot ang 3 magkakapatid. Alam niya pa ito, ngunit sa lalong madaling panahon ng takot ay napalitan ng galit. Sinimulan niyang sipain at sipain ng lalaki, hanggang sa nahimatay ako. Naging dahilan ito upang manatili sa medical room ng 1 buwan ng kalaban. 1 linggo ding nakakulong sa isolation ng kuya ng 3 magkakapatid dahil dito. Pero hindi pa tapos. Nang bumalik siya sa kanyang selda na mayabang na lakad, nakita lang niya ang kapitan na nakatayo doon na may mabangis na tingin. Napagtanto niya kaagad na hindi maganda ang sitwasyon. Pero kung gusto mong tumakbo, huli na. Kaagad pagkatapos noon ay binugbog siya ng gusto. Ang kapitan ay sigat sa kanyang kalupitan, napakabilis niyang binugbog hanggang sa maging gulay. Pagkatapos ay inilipat siya sa isa pang bilangguan para sa paggamot. Mula noon, hindi na nangahasang 3 magkapatid na manggulo pa sa kanya. Ang lahat ay talagang pinamamahalaan ng warden. Dahil nakita niya ang banking status ng lalaking iyon, ang susunod na araw ay magkakaroon ng malaking epekto. Hindi nagtagal ay inilipat siya mula sa laundry room patungo sa library. Kasama niya ang isang matandang lalaki, 50 years na siya dito. Ang trabaho sa library ay napakasimple at magaan. Record lang ito kapag may dumating para manghiram ng libro, dahil tinulungan niya ang kapitan na matagumpay na makumpleto ang pag-iwas sa buwis. Mabilis, maraming iba pang mga gwardiya ng bilangguan ang dumating upang humingi ng tulong, upang mamuhay ng mas komportable sa bilangguan. Hindi siya tumanggi sa sinuman at nagalok ng plano. Sa loob lang ng 1 buwan, nakumpleto na niya ang mga pamamaraan sa pagbabalik ng buwis para sa kalahati ng mga gwardiya ng bilangguan. Kaagad naging celebrity sa kulungan, maging ang direktor ng kampo. Nang walang pagbubukod, ay dumating upang humingi ng tulong sa kanya, dahil sobrang abala sa trabaho. Minsan tinatawag din si Red para tumulong, upang palawakin ang silid-aklatan para lahat ay may mga bagong aklat na babasahin. Humingi siya ng pondo mula sa direktor ng kampo, pero hindi umano kasaganaan ang kasalukuyang budget ng kampo. Walang pondo para mapalawak ang aklatan. Ang tanging paraan ay humingi ng pera mula sa konseho ng estado, kaya sa kanyang pahintulot, sinimulan niyang subukang magsulat ng mga liham ng pagpopondo sa konseho ng estado bawat linggo, ngunit sa bawat pagkakataon ay walang tugon. Gayunpaman, hindi siya madaling sumuko. Pagsusulat ng ganyan sa loob ng 6 na taon, tapos isang araw sa library may kakaibang nangyari. Isang bilanggo na nagngangalang Mr. Brooks ang biglang gumamit ng kutsilyo para kontrolin ang kanyang mga kasama. Matagal na siya dito. Siya ay palaging magalang at palakaibigan at hindi kailanman kumilos ng ganito. Ang lahat ay matras. Anong nangyayari? Okay naman ang lahat pero bigla kang naglabas ng kutsilyo. Uy Brooks, anong sabi mo? Wala nang masabi. Kailangan kitang harapin agad. Naaprubahan na pala ang kanyang parol, lalabas na siya. Ito ay likas na mabuting balita, ngunit nalirahan siya sa kulungan ito sa loob ng 50 taon, nasanay na lahat dito. Ayaw talagang lumabas, kaya naman pinili ko itong matinding paraan para manatili. Matapos makumbinsi, sa wakas ay ibinaba niya ang kutsilyo. Tanggapin ang katotohanan ito, hindi maintindihan ng mga tao kung bakit gugustuhin ng isang tao na manatili sa bilangguan magpakailanman. Gusto lang nilang lumabas agad, institutionalized ka lang. Sabi ni Red dito lang siya makakahanap ng pag-aari. Sa kulungan ng siya siyang isa pang mahalagang tao, magkaroon ng isang kagalang-galang na reputasyon. Sa labas ay wala siya. Paglabas niya, isa lang siyang naghihingalong matanda. Walang pakialam kung sino ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang bakod ng bilangguan ay napaka-interesante. Noong una ayaw mo.
Nasanay ka na. Sapat na oras na ang lumipas. Hindi mo ito maiiwan. Yan ang tinatawag na pagiging institutionalized. Walang paraan para sa akin. Talaga. Hintayin mo na lang hanggang dito na lang si Mr. Brooks bago magsalita ulit. Malapit na ang araw na lumabas si Mr. Brooks. Napakahirap niyang pinakawalan ng uwak na pinalaki niya at ibinalik sa kalayaan. Simbolo din ng kanyang paglaya. Ang mga bantay ng bilangguan dito ay lubos na gumagalang sa kanya at nakipagkamay para magpaalam. Naglalakad sa isang masikip na kalye na may abalang trapiko. Mukhang nalilito si Mr. Brooks. Matagal na siyang malayo sa lipunang ito. Ang labas ng mundo ay kakaiba sa kanya. Tumingin ka sa daan. Matanda, gusto mo na bang mamatay? 50 years ago isang kotse lang ang nakita niya. Ngunit ngayon ang mga kalsada ay puno ng mga ito. Ang bilangguan ay nagayos ng pansamantalang tirahan para sa kanya at trabaho bilang packer. Dahil sa katandaan, mabagal na nagtrabaho si Old Brooks at madalas na nagkakamali pagharap sa mga reklamo ng customer. Hindi nagdalawang isip ang manager na pagalitan siya sa harap niya. Walang nakapansin na matanda na siya. Wala siyang kaibigan dito. Wala din kausap. Kapag natutulog siya sa gabi, palagi siyang nananaginip. Nagising ako na nasa selda ko pa rin sa Shawshank Prison. Doon niya lang nakita ang kahulugan ng kanyang buhay. Naisipan pa niyang magnakaw para makabalik ulit sa kulungan. Ngunit masyado na siyang matanda para makayanan ng ganoong pagkabigla. Hindi nagtagal, gumawa siya ng matapang na desisyon. Gumamit siya ng kutsilyo para iukit ang kanyang pangalan sa bubong ng beranda. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, pinili niyang magbigti ang katapusan ng isang malungkot na buhay. Nang marinig ng mga preso sa kulungan ng balitang ito, hindi nila matatakasan ng kalungkutan sa mahabang panahon, lalo na si Red. Almost 30 years na din siya dito. Sa tuwing nag-a-apply siya ng amnestia, paus-puso siyang tumubon, pinagtibay na siya ay nagsisi, at tiyak na hindi na ito makakasama sa lipunan. Ngunit sa tuwing ito ay tinatanggihan, noong araw na iyon, biglang nakatanggap ang bilangguan ng isang malaking batch ng mga libro, kasama ng $200 na gawad. Ipinadala ito mula sa konseho ng estado. Umaasa silang titigil na ang lalaki sa pagpapadala ng mga sulat. Nakikita ko na ang pagsusumikap sa nakalipas na 6 na taon ay sa wakas ay nagbunga. Siya ay nagpasya mula ngayon na magsulat ng 2 liham bawat linggo, upang ipagdiwang ang tagumpay. Lihim siyang kumuha ng record, at lumilitaw nang pumunta ang mga gwardiya sa banyo. Pagkatapos ay ailap ang pinto ng control room, at binuksan ang mga loudspeaker ng kulungan. Dahil doon, maririnig ng lahat ng bilanggo, napatigil ang lahat para makinig sa pagtataka. Dati kasi, puro sigawan lang ng mga gwardiya ng kulungan ng laman ng loudspeaker. Sa pagkakataong ito ay muling tumugtog ang musika. Nang dumating ang direktor ng bilangguan, komportabling nakahiga ang lalaki sa upuan habang nakikisaya sa musika. Sa oras na ito, nararamdaman ng mga bilanggo na sila ay mga nabubuhay pa. Maaari mo ring tahimik na tangkilikin ng magagandang melodies. Nahaharap sa babala mula sa direktor ng bilangguan. Hindi lang siya walang pakialam, ngunit sinadyang dagdagan ang volume ng maraming beses. Ito ay malinaw na isang pagkilos ng pagsuway. Makalipas ang ilang segundo, agad na binasag ng kapitan ang salamin. Buksan ang pinto mula sa labas sa pamamagitan ng puwersa. Dahil dito, nakulong siya ng 2 linggo sa solitary confinement. Sa kabutihang palad, nakatulong siya sa bilangguan sa maraming bagay. Kung ito ay isa pang bilanggo, malamang na siya ay binugbog hanggang mamatay sa lugar. Sa wakas isang araw noong 1959, nagbunga ang kanyang dedikasyon. Alam ng Parlamento ng Estado na hindi sapat ang $200 para huminto siya sa pagsusulat ng mga liham, kaya pumayag na magbigay ng $500 taon-taon para sa library ng bilangguan. Mabilis na lumawak ang lugar na ito, lahat ay may lugar para magbasa ng mga libro. Ang lugar na ito ay agad na napuno ng mga tao. Noong taon ding iyon, naglunsad ang direktor ng bilangguan ng isang programa sa labas ng paggawa. Ang libreng paggawa mula sa bilangguan ay agad na naging target ng mga kapitalista. Nakipagsiksikan sila sa pagbibigay ng pera sa direktor ng bilangguan para manghiram ng mga bilanggo para magtrabaho, at naging money laundering tool siya para sa direktor. Sa bawat paglalaban niya ng perang kinikita ng direktor, pagkatapos ay deposito ito sa iba't ibang bank account. Ngunit ang matalinong lalaking ito ay nakaisip ng isang ideya. Sinamantala niya ang isang legal na butas upang lumikha ng isang peking pagkakakilanlan. Ang lahat ng bank account ay nasa pangalan ng peking taong ito. Ngunit kung gusto mo, maaari mong agad na gawin iyo ang pagkakakilanlan na iyon at bawiin ang buong halaga. Noong 1965, isang bagong grupo ng mga bilanggo ang dumating sa bilangguan. Ang pinakakilala sa kanila ay isang bilanggo na nagngangalang Tommy. Siya ay inaresto dahil sa paglabag at pagpasok at pagnanakaw. Hindi rin ito ang unang beses na nakakulong siya, kaya pagpasok ko pa lang, nakakasama ko na lahat. Syempre meron din itong lalaking ito. Hiniling din niya sa ibang tao na tulungan siyang makuha ang kanyang diploma sa high school upang matapos na makalaya sa kulungan, mas madaling makahanap ng trabaho. Ang hitsura ng taong ito ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa pagpatay sa asawa ng bankero. Noong araw na iyon habang kausap niya si Red, hindi niya sinasadyang nagtanong kung bakit naaresto ang lalaki. Nalaman na ang kanyang asawa ay nagkakaroon ng relasyon sa kanyang golf instructor. Pagkatapos ay patayin kayong dalawa. Nang marinig iyon,
biglang may naalala si Tommy. 4 na taon na ang nakararaan habang nasa ibang kulungan. Isang araw may dumating na bagong bilanggo, dalubhasa siya sa pagsira at pagpasok, at mahiling magyabang tungkol sa kanyang mga kaso. Ang pinakahuling kaso ay nagsasangkot ng isang golf instructor. Pinasok niya ang bahay ng kanyang kalaban, nagkataon lang na nabutan siyang may kayakap na babae. Sa galit ay pinatay niya silang dalawa. Nang maglaon ay nalaman naming may asawa na ang babae, at ang kanyang asawa ay isang malaking bankero, at iyon ang lalaking nasa harapan ko. Pagkatapos niyang marinig ito, bigla niyang naintindihan, ganito pala ang katotohanan noong taong iyon. Ako ay talagang nagkamali, kaya agad siyang pumunta sa direktor ng bilangguan. Sana mabuksan niya ulit ang kaso, bigyan mo siya ng hustisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto niyang panatilihin ang puno ng pera. Muli, isa lang daw itong kwentong ginawa ni Tommy para pasayahin siya. Sir, kung makalabas ako sa kulungan, hindi ko nababanggitin yun, dahil ako ay nagkasala ng parehong krimen na gaya mo sa money laundering. Ang ganitong sensitibong bagay ay agad na ikinagalit ng direktor ng bilangguan. Agad niyang inutusan ng lalaki na itapon, at nakakulong sa solitary confinement sa loob ng isang buwan. Maya-maya ay tinawag niya si Tommy. Dito, yan ang sabi ng prison director. Hindi pa rin niya namalaya na bitag pala ito ng kanyang kalaban. Noong una, magalang ang pakikitungo sa kanya ng direktor ng bilangguan. Kahit personal na binigyan siya ng sigarilyo, itanong lang kung totoo ba ang kaso ng lalaki tulad ng sinabi niya. Tamang-tama. Bawat salita ay katotohanan. Naglakas loob ka bang ilagay ang iyong kamay sa Biblia, at manumpa sa harap ng hukom at hindi hurado, sumampa sa harap ng makapangyarihan sa lahat, kapag binigyan ng pagkakataon? Hindi ako magdadalawang isip. Nang marinig iyon, napanatag ang loob ng direktor ng bilangguan, pinatay niya ang sigarilyo sa kanyang paanan at sinenyasan ang kapitan. Dahil dito, walang awang pinatahimik niya si Tommy. Inihanda na rin ang dahilan, sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli siya ng mga gwardiya ng kulungan at sinubukang lumaban, kinailangan silang barilin sa lugar. Pagkatapos ay pinuntahan muli ng direktor ng bilangguan ang lalaking nasa solitary confinement room. Sana makabalik na siya sa trabaho. Tumanggi siya at nagsimula siyang gumawa ng mga pagbabanta, tulad ng pagsunog ng library para hindi na makapagbasa ng libro ang mga tao, o ikukulong siya kasama ng mga gay na preso. Huwag mo nang hayaang protektahan ka ng mga gwardiya. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Ngunit sa aking puso ay may isang matapang na pag-iisip. Tapos naabutan niya si Red para magpaalam. Ipahayag mo rin ang iyong mga pangarap na sa isang bayan na tinatawag na Zuwatanejo. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa tabi ng karagatang Pasipiko. Pagkatapos ay bumili ng lumang bangka at ayusin ito, magbukas ng restaurant at mamuhay doon. Pagkasabi ng lahat ng iyon, hiniling niya kay Red na tulungan siya sa isang bagay. Kung isang araw ay makalabas ka sa kulungan, pumunta tayo sa isang lugar na tinatawag na Box 10, may tuyong damo doon. Sa hilagang bahagi ay may malaking puno ng elm, sa tabi ng puno ay may pader na bato, maghanap ng isang itim na bato ng bulkan doon. Sa ilalim ng bato mayroong isang bagay para sa iyo. Nagulat si Red sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang sinabi ng kausap. Isipin mo na lang na balisa siya. Noong araw na iyon, gaya ng dati, naglalabas siya ng pera para sa mga gwardiya ng bilangguan. Ngunit nang buksan ng gwardiya ng kulungan ang safe, lihim niyang pinagpalit ang mga dokumentong nasa kamay niya. Nang hindi nalalaman ng kabilang partido, hindi naginala ng anuman at hinayaan siyang ilagay ang mga peking dokumento. Bago umalis, pinalalahanan niya ang kausap na pakinisin ng kanyang sapatos. Ngunit pagkatapos ng mga ito ay pinakintab siya mismo ang nagsuot ng sapatos. Nakita siya ni Red na naguguluhan at nag-aalala, hanggang sa namatay ang mga ilaw ng kulungan. Agad niyang hinubad ang kanyang damit pangkulong, ibinunyag ang suot na kinuha niya sa prison guard. Pagkatapos ng 20 taong pagtityaga, nahukay na ang lagusan. Maaari kang umalis ngayong gabi. Matagumpay siyang nakatakas sa ilalim ng takip ng gabi. Kinaumagahan, pumunta siya sa bangko at inilabas ang lahat ng pera sa bantay ng bilangguan. Bumili siya ng sports car at pumunta sa ibang lugar. Nang muling buksan ng direktor ng kulungan ang safe, isang Biblia lang ang nakita. Pagtalikod ko, may nakita akong malukong lugar. Ngunit sa oras na napagtanto ko ito, huli na ang lahat. Nagpadala siya ng ebidensya ng kanyang panunuhol at pagpatay sa pahayagan. Hindi nagtagal ay dumating ng FBI upang mag-imbestiga. Hindi makakatakas sa legal na parusa ang mga nasa parehong bangka. Malinaw na alam ng direktor ng bilangguan na kapag napunta siya sa bilangguan, maaring binaril o pinatay ng mga bilanggo. Ang pamumuhay ng isang nakakahiyang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagpapakamatay. Kahit hanggang kamatayan, hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya ako matatalo. Kahit umalis si Andy, ngunit sa kulungan, bibig pa rin ang kumalat tungkol sa kanyang kwento. Lahat ay humahanga sa kanya, halatang mahina, ngunit nakagawa ito ng isang malaking himala. Matapos mamatay ang direktor ng bilangguan, mas naging maayos ang buhay ng lahat. Tinanggap din ni Red ang kanyang ikatlong pagsusuri sa parol. Siya ay nakulong ng 40 taon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay inaprubahan ng hukom ang kanyang aplikasyon. Nakasuot siya ng malinis na suot tulad ni Brooks noon, lumabas sa tarangkahan ng bilangguan sa harap ng bantay ng bilangguan. Naguguluhan din ang tingin niya sa pag-uwi tulad niya. Inilagay siya sa silid na tinutuluyan noon ni Brooks, kasama ang pagtatrabaho sa supermarket. Halatang hindi pa rin siya sanay sa buhay sa labas. Pwede ba akong pumunta sa banyo? Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot sa tuwing gusto mong pumunta sa banyo. Alam mo pa ba na 40 years na akong nag-uulat pero ni isang luha ay hindi ko napigilan. Patuloy kong iniisip kung paano labagin ang aking parol para may balik nila ako doon.
Minsan ay gusto niyang wakasan ang kanyang buhay tulad ng matandang Brooks, pero sa puso ko naaalala ko pa rin ang appointment sa kaibigang iyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar na sinabi sa kanya ng taong iyon. Matapos malampasan ng mapanganib ng mga bundok, natagpuan niya ang malaking punong iyon. Pagkatapos ay kasama ang pader na bato, may nakita siyang itim na buntan na bato. Sa ilalim ng bato ay may nakatago talaga, isang bakal na kahon na natatakpan ng alikabok. Matapos masiguradong walang tao sa paligid ay binuksan nito ni Red. Sa loob ay isang sulat at isang balumbon ng pera. Sa sulat, sinabi niyang may nakahanda siyang chessboard sa bayan ng Zoataneo. Hinihintay na lang siyang dumating. Pula, tandaan mo. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay isang magandang bagay. Anumang oras kailangan nating manatiling pag-asa. Nagbibigay ito sa atin ng lakas. Kaya sana basahin mo itong sulat. Kung gayon ang lahat ay magiging maayos. Best friend ko, Andy. Abala sa buhay. O maging abala at mamatay. Makes sense. Nilabag ko ang aking parol at lumabas ng bayan. I wonder kung magtatayo sila ng barikada para harangan ako. Hindi naman siguro manguhuli ang isang matandang kriminal na katulad ko, diba? Pumunta sa Fort Hancock sa Texas. Sabik ako, hindi ako makaupo. Puno ng pag-iisip ang isip ko. Siguro ang mga taong libre lang ang nakakaramdam ng ganito. Ang isang malayang tao ay papaalis na. Mahaba pa ang daan, hindi pa malinaw ang kalalabasan. Sana matagumpay kung makatawid sa hangganan.